Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Kampo ng Marcos Duterte, tuloy ang mainit na sagutan at tinawag pang bulok. Ano nga ba ang dahilan? Well, let's find out. Sa patuloy na pangbabalahura ng China sa ating mga kababayan dyan sa West Philippine Sea, abay lalo namang pinag-igting ni Pangulong Marcos na lalo pa niyang proproteksyonan ang kapakanan at karapatan ng ating bansa. Salungat naman ito sa kampo ng mga Duterte, lalo na ang kilalang abogado kung saan nililihis lang di umano ni PBBM ang tunay na problema ng bansa at ang ginagawang diversionary tactics ang usapin sa West Philippine Sea. Ang nangyayari ngayon, winawagayway ng administrasyon ni PBBM yung pagpapadala ng construction supplies na alam nilang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng water cannon incident. Bakit nila winawagayway? Pwede namang diskartihan yan na gaya ginawa ni Presidente Duterte dahil nga gusto nila na uminit, magmukhang aping-api ang mga Pilipino para malinlang ang Pilipino, malihis ang tunay na issue. Sino ngayon ang nag-iisip na ang talagang problema ng Pilipinas ay mataas na presyo ng bilihin, ang kawalan ng trabaho, ang mababang mga sweldo? Ginagalit tayo ng Marcos administration. Saan sila kasi nagkakamali? Pag sumakit ang tiyan, dahil baliwala yung naging pangako ng 20 pesos na kilo kada kilo ng bigas, baliwala ang hidwaan dyan sa bulok na barkong yan. Sagot naman ni Justice Carpio, bakit nga ba pumayag si dating Pangulong Duterte sa kagustuhan ng China kahit alam niya na pagmamay-ari natin ang Ayungin Shoal? First of all, ang sabi ni Harry, status quo. But hindi yan ang status quo eh. Ang status quo, at the time that President Duterte came to office, we were fixing inaayos na natin, rini-repair na natin yung Sierra Madre. So, yung nag-agree sila na ang status quo, pagkain at tubig lang papadala, hindi yun ang status quo. Dehado tayo doon. At saka, secondly, yung ginawa ni Duterte yan, lumabas na yung arbitral award. Sabi ng tribunal, yung Ayungin Shoal EEZ ng Pilipinas yan. That means we can put up a structure there. In fact, tayo lang pwede maglagay ng structure. Pumayag yung Duterte administration na wala nang gagawin. Papadala ng pagkain at tubig lang. That's yung lifespan ng Sierra Madre numbered na, no? The days of the Sierra Madre would be numbered kasi talagang pasira ng yung structure. Lalo naman uminit ang kampo ng Duterte kaya tinuro kung sino nga ba ang pumasok sa tinatawag na secret agreement. Pililing ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Bakit mo sasabihin na nagkaroon ng secret agreement ng Presidente Duterte? Walang teritoryong nawala sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. At ikaw naman, Mr. Justice, ano na naman yung sinasabi mo na pinimigay na naman ang karapatan natin ng Presidente Duterte? Unang-una, walang soberenya dyan sa Ayungin. Yan po'y kabahagi ng exclusive economic zone. Hindi po talaga totoong barko yan. Dahil sa maritime law, ang barko umaandar ng sarili. Hindi na po umaandar yan. Yan po ay bulok. Hindi naman pinalagpas ng dating senador ang mga birada ng mga Duterte at binunyag nga kung sino nga ba talaga ang tunay na nakinabang sa mga kasunduan ng China. During their term is so much worse. Remember, they gave away so much. Hindi lang doon sa West Philippine Sea, kundi dito rin, internally, no? Yung remember, yung mga pogos na pinapasok nila dito, yung China telco na ngayon, nandito na ngayon sa, even inside our military camps. So yan, plus among other lopsided deals, Kaya nga, sila ang kumita rito, sila Duterte and company, during the Duterte administration, ganun sila. Ano sinabi ni Duterte? Gawin nyo na lang Philippine Province of China, Sinabi niya to sa atin and everybody was laughing, but apparently inaano niya na, nino-normalize niya na yung pag-submit niya sa China. Pero kung ganun pala, meron kayong mga findings, clinical studies na halimbawa yung isang particular gamot
hindi siya effective kumpara sa isang branded, dapat meron kayong mga listahan na yan and the public should be informed. And through the FDA. Di ba? Yan po yung sagot Hindi yung dun kayo sa lang tanong po nyo. nakakaalam noon. Mr. Chair, yan po yung sagot sa tanong nyo kung bakit may mga branded sa public hospitals. Kasi ibig sabihin nun, baka previously, the previous year, yung supplier hindi maganda. Yung, hindi lang po sa mga iniinom na gamot, sometimes sa anesthetics, may nakikitang ganito. Tinurok, hindi nagka-anesthesia. So, the next year, hindi nabibili nun. So, for safety, kung minsan bumibili po yung public hospital noong branded. So, yan Doc, po ang... Pwede makasingit? I'm not saying you're lying, pero I'm saying na half-truth yung mga sinasabi niyo. I'll tell you why. Bakit piniprefer yung branded sa mga ospital, sa mga pharmacy, bakit inireseta. Kasi nga po, may tinatawag na junket. Alam niyo po yon. Yung mga doktor, gino-good time ng mga pharmaceutical companies sa mga seminar, sa abroad, schooling, free airfare, business class, hotel accommodation, food, entertainment, etc., etc. And we're talking about the millions of pesos or even dollars. Now, syempre, ito mga pharmaceutical companies, hindi ito manlilibre, mag-good time ng mga doktor nang walang kapalit. What's in it for us? You scratch my back, I'll scratch yours. Ganun po yun. Kaya itong mga doktor, magre-reseta sila ng mga branded kasi yun ang nag-good time sa kanila. Yung generic na hindi nag-good time sa kanila, hindi na reseta. You follow me, Doc, sir? meron po tayong tinatawag na... And that's unethical, right? Meron po tayong tinatawag, Mr. Chair, na Mexico Protocol, and the Philippines follows this professionally. All professional organizations are supposed to not accept yung ganitong gifts from the pharmaceutical industry based on the Mexico Protocol. At tayo po ay signatory and all professionals are expected to do so. Kung meron pong makitaan na ganitong kalaman, kinakasuhan po yung pharmaceutical company at pinapenalize sila. So meron silang penalty from their own association, the Philippine Association of Pharmaceutical Industry. So nagse-self-police sila dyan among them. Pagka may nagja-junket, yung junket po nung araw, kasi since we accepted the Doc, sorry, Mexico di ko Protocol. na matiis po. Doc, were you born yesterday? Hindi po, alam ko yan, nangyayari yung junket nung araw. Pero sinasabi ko No, po Doc, ngayon nangyayari. in our- You want me to prove? Oo, pero kasuhan natin sila, sir. So, meron tayong avenue to file cases against these people with the pharmaceutical industry. Lalo na yung mga pharmaceutical na gumagawa ng mga gifts. Gifts like this should be declared as donations to the hospital or donations or grants to educational institutions. So, kung junket siya, pwedeng kasuhan yung cases ng mga yan po. This practice violates the code of ethics of the medical profession for doctors because, number one, it affects their autonomy in giving the best and most affordable health care to patients. Number two, in a way, exploits patients for the doctor's personal gain. Number three, does not improve access to equitable health care. Now, Doc, you're saying na Agree wala po, na itong kaya junket. pwede pong kasuhan. Marami pa Pwedeng pong, kasuhan ng mga even while we doktor speak, na tumatanggap po. even while we speak, meron na po mga naka-schedule na mga junket para sa mga, Doc, please don't laugh. This is a serious matter. Even while we speak, sir, even while we speak, may mga naka-schedule na po, punta sa US, sa Canada, sa Australia, kung saan-saan bansa. Doc, let me finish. Let me finish. And I can prove this from doctors. May mga doktor po ako nagsusumbong sa akin. Ito yung mga babait na doktor na hindi sila pumapayag, hindi sila tumatanggap. Even while we speak, may mga naka-schedule na po. As far as December na. Kuminsan, yung Las Vegas, yung isang hotel sa Las Vegas, punong-puno yan ng mga doktor from different countries, kasama dyan Pilipinas. Libre po yung airfare, libre po yung hotel accommodation, libre yung registration, libre pa pati pansugal sa casino. Now, yan yung dahilan kung bakit matataas ang presyo ng mga gamot dito. Siyempre, yung mga pharmaceutical companies, kailangan nilang kumita din, bumawi. Tataasan nila yung presyo ng mga gamot nila. And that's the reason bakit ito mga doktor, hindi naman po lahat, na mag-issue sila ng reseta, magreseta sila ng gamot sa kanilang mga pasyente without putting the generic conversion equivalent. Kasi dapat, di ba, maglagay sila sa reseta yung branded and then sa baba, generic or the other way around. May mga doktor na gumagawa niyan, pero may mga doktor na wala, hindi nilagay yung generic name because busog-busog sila doon sa pharmaceutical companies na nag-good sa kanila, pasintabi sa mga doktor na tatamaan. And you know, that's reality, Doc. And don't tell me na stop na yan because if you tell me na stop na yan, next week, sa next hearing, babalik ako, mapapahiya po kayo, Secretary. Mr. Chair, So, wait a minute, let me ask you. we welcome So, if there you- are charges against doctors. Okay. No, The wait cases a minute. Against them should be filed with the Secretary, let me finish. Professional Let me Regulation finish Commission. first, please. Ang question ko po sa inyo, Secretary, you still stand by your word na wala ng junket, yes or no? Hindi ko po sinabing walang junket. Sinabi ko po, meron tayong Mexico Protocol at Code of Ethics. At kung may kaso na doktor at pharmaceutical na nagva-violate nito, pwedeng mag-file ng kaso. Yan po ang sinabi ko, Mr. Chair. Then,
it is your job dyan sa DOH para to find out bakit nangyayari pa rin ito. At kung nangyayari ito, then sampa kayo ng kaso. Meron ba nasampa ng kaso? Wala. Yes, Mr. Chair, this is practice of medicine. The regulation of the Department of Health by law is the facilities. The practice of medicine is under the Professional Regulation Commission, Mr. Chair. Kaya nga po, with DOH and Professional Regulation Commission, then kasama ho kayo dyan, may coordination, then sampahan nyo po ng kaso yung mga dapat sampahan ng kaso. Yes, dapat sir, may we will masampa. coordinate. In fact, we have filed cases. In fact, when I was undersecretary, we filed a case against a DOH hospital doctor for having accepted a gift from a pharmaceutical industry. And you recognize, Doc, that this is rampant, right? Kasi if you said no, then I'll say you were born yesterday. I never said no, Mr. Chair. And I also never said it's not rampant. So, wala So, akong so knowledge. you agree with me na it's rampant? Na it's Wala happening? akong knowledge if it is rampant. Then you should, But I know for a fact that it's happening. the regulations are there for people to file cases against I know that doctors there's regulation, and sir. erring pharmaceuticals. Sir, I know that there's regulation. You and I know, and I have this paper to prove it. But what I'm trying to point out here, there's regulation pero hindi na-regulate. There's regulation pero hindi na-implement. Implementation is important. That's why we're here today. That's why you're there as the Secretary of the DOH. And you have so many people at your disposal to make sure that implementation is going to be implemented. Yes, Mr. Chair, we will implement the law. Thank you very much. Kasi kanina, sorry, Secretary Doc, sabi mo parang ang dating sa akin na parang wala na yung junket dati, meron parang ngayon wala na. Like I said, kung gusto nyo po, sa December pa lang, meron na pong mga booking, airfare, meron pong mga booking sa mga hotel, sa mga doctors, by the thousands and thousands, di ba, na ginagastos, hundreds of thousands, even dolyar pa po. I'm sure alam nyo po ito, Doc. Kasi pag sinabi nyo na hindi nyo alam na it exists, I'm sorry, Doc, I'm not insulting you. Then sasabihin ko, pinanganak ka lang kahapon kasi bilang DOH Secretary, alam nyo po yung mga nangyari sa ground, especially a former doctor in your case. And I respect you being kaya nga po kayo naging Secretary ng DOH because you're a good doctor, I would presume. Tama, sir? Tama, Mr. Chair. We will investigate this and your claims. We'll be happy to receive any knowledge that your office has, and we will conduct the further Thank you. investigation. And at the sir. same time, we will be more than happy dito kung bigyan niyo po kami yung memo na ipapasa niyo sa mga doktor para magkaroon ng pagbabago sa mga ospital, magkakaroon po mga skill tungkol sa mga patients' rights. Tama, Doc? Tama, Mr. Chair. Thank you.